maasim na manamis-namis, hugis bilog at makinis. At sa ginisay, hindi pwedeng mamis. Ang sangkap na ito ating bibigyang kilatis. Dahil believe it or not, ang kamatis pwede raw panlaban sa heart disease. Alamin mamaya. Prutas ba o gulay? Yan ang madalas na pagdebatihan sa kamatis na nagmula pa raw sa South America. Pero kung pagbabasihan ng siyensya, maituturing itong prutas dahil nagmula ito sa isang flowering plant. Ang kamatis ay isang halaman na kabilang sa pamilya Solanaceae. Bale, ito ay isang vine, kaya siya kinukonsiderang prutas sa botany dahil galing siya sa ripened ovary. So kapag yung bulaklak ng kamatis ay na-pollinate at nagkaroon siya ng prutas, so yung ovary ng flower, magiging prutas siya. Sa kulinarya naman, bumibida ito bilang gulay dahil sa paraan kung paano ito iniluluto. Iniisip natin na isa siyang gulay. Pero ito po ay yung kalituhan, nanggagaling siya dun sa hindi kasi alam ng maraming tao kung ano yung definisyon ng prutas saka ano yung definisyon ng gulay. Pero mapaprutas o gulay man, ang say ng kamatis, dead man na. Basta ang mahalaga, masustansya. Kamatis nga raw ang panlaban ng 47 taong gulang na si Richelle sa tumataas niyang blood pressure. Nung hindi pa ako umabot ng edad na 40, okay naman yung BP ko. Pero nung nag-40 ako, nagulat na lang ako na biglang tumaas yung BP. Nagpa-BP ako, biglang tumaas yung BP ko. Nag-180/100. Kumonsulta siya sa health center at dito niya nalamang mayroon siyang hypertension. Ang naramdaman ko noon, masakit yung bato ko, tapos para akong nahihilo. Naapektuhan yung work ko kasi hindi ako masyadong makapag-focus sa ginagawa ko sa pagluluto. Ayon sa World Health Organization, nasa 120/80 pababa ang normal blood pressure. Pero kapag umabot na ng 140/90, posibleng mayroon ng hypertension. Maraming factors kung bakit nagkakaroon ng pagtaas ng blood pressure. Pwede nating i-consider first of all is the genetic predisposition ng isang pasyente. Pangalawa, yung age niya. Pangatlo is lifestyle, kung ano yung kanyang kinakain, kung nag-exercise ba siya. Maraming pwedeng mag-cause nito tulad na lang ng cholesterol and sugar sa dugo. Niresitahan si Richelle ng gamot na pampababa ng blood pressure. Pagkabigay sa akin ng gamot sa health center, bumaba naman kaagad. Medyo natanggal na yung pagkahilo ko ng konti. Ang hypertension ay walang pinipiling edad o kasarian kung kailan siya magkakaroon sa isang tao. Nakadepende lagi ito. Una is kung nasa lahi ba nila ang hypertension. Nakadepende rin ito sa kinakain at sa lifestyle ng isang tao. Dito raw naisip ni Richelle ang kamatis na kadalasan niyang nakikita at nababasa sa social media. Nabasa ko sa internet na yung kamatis maganda pala sa katawan. Dati, yung mother ko, mahilig talaga yun mag-isa ng kamatis. Yun lang yung kinakain namin. Pwede mo ulamin, pwede mo papakin. Trivia time! Ang kamatis na may scientific name na Solanum lycopodium ay nangangahulugang wolf peach. Maniniwala ba kayong kinatatakutan itong kainin noong unang panahon sa pag-aakalang ito'y lason? Pero sa paglipas ng panahon, ang dating iniiwasan, na-discovering masarap palang sangkap sa iba't ibang putahe. Masarap na, masustansya pa. Kaya si Richelle hindi raw nawawala ng putaheng may kamatis. Sangkap daw ito lagi sa mga lutuin niya sa karinderya kung saan siya ang cook. Kaya yung niluluto ko sa kantin, laging mayroong kamatis kasi alam ko maganda siya sa katawan. Gusto ko rin maging healthy yung mga bumibili sa akin ng ulam. Pati nga raw siya na humaling na't laging kumakain ng putahing bida ang kamatis. Ang paborito kong niluluto yung ginisang kamatis na may itlog kasi masarap siyang ulamin. Tsaka kahit papakin mo, okay lang. Ito raw kasi ang nakikita niyang dahilan kung bakit sa ngayon, stable na name-maintain niya na normal ang kanyang blood pressure.
Ang kamatis ay isang vegetable na isa sa may mga pinakamataas na source ng vitamin C, vitamin A at vitamin E na mainam para sa ating immune system. Mainam dahil mataas ito sa antioxidants, so nakakatulong ito pampaiwas ng mga sakit at nakapagpaganda rin ng kutis. Good news! Dahil ang reyna ng kusina, tuturuan tayo kung paano lutuin ang paborito niyang ginisang kamatis with itlog. Ang unang gagawin ay gigisa natin ang bawang at sibuyas. Tsaka inilagay ang bida sa sustansyang kamatis. Pag lumambot ng kamatis, lalagyan natin ng asin. Huling inilagay ang itlog na magpapalinamnam sa putahe. Hahalo-haluin lang natin siya hanggang sa lumambot ang kamatis. Just like that, luto na ang ginisang kamatis. Ang lasa niya, manamis-namis na maasim. Lasang-lasa yung itlog tsaka yung kamatis. Yung kamatis ay mayaman sa lycopene na isang antioxidant. So bilang antioxidant, iniiwasan niya na ma-damage yung ating mga blood vessels, kaya mainam ito sa mga taong mataas ang blood pressure at nakakaiwas din para sila ay ma-damage na maaaring mag-cause ng mga heart diseases or heart attack. Mainam daw ito para makaiwas sa hypertension. Merong isang pag-aaral na iginawa na ang daily consumption of tomato can decrease the hypertensive risk by at least 36%. Pero tulad nga ng sabi ko, we still have to take into consideration yung ibang bagay. Tulad na lang ng genetic predisposition, yung edad niya, yung lifestyle niya. At dahil nga raw always present ang kamatis sa kanyang diet, normal na raw ang blood pressure ni Richelle. Sa tingin ko, maganda sa katawan ng kamatis kasi simula nun, parang gumanda naman yung pakiramdam ko. Para sa akin, okay na okay kamatis dahil hindi na sumasama ang pakiramdam ko, hindi na tumataas ang BP ko. Dahil siksik-liglig ito sa benepisyo, maaari daw itong isama sa inyong diet araw-araw. Sabi ng WHO, ang servings ng prutas at gulay sa isang araw should be 6 to 10 servings. Ang isang serving ng kamatis ay half cup kung luto at 1 cup kung hindi luto. Kaya maaari natin itong isama sa daily intake natin ng 6 to 10 servings of fruits and vegetables. Dagdag payo ni Dr. Jessa, isang general medicine doctor, para makaiwas sa hypertension. Ang healthy diet dapat samahan ng exercise. Makakatulong ang regular exercise upang mapababa ang blood pressure. Pero siyempre may tamang way doon. Tulad na lamang sa pag-e-exercise, kailangan is aerobic exercise at least 30 minutes a day for 5 times a week. Iwas-iwas na rin daw sa maalat na pagkain o high sodium diet. At higit sa lahat, iwas sa bisyo. Kailangan talagang limitahan ang bisyo. Tulad na lang ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, at pag-inom ng kape. Kasi anything of too much is bad. Dapat lahat ng bagay itinitake natin into moderation. Payo pa ng eksperto, huwag baliwalain ang pagtaas ng blood pressure. At kung makararanas naman ng sintomas nito, kumonsulta agad sa espesyalista. Nakakatulong naman ng pagkain ng kamatis at iba pang prutas para sa ating kalusugan. Pero ang pinaka-importante pa din na kapag meron tayong nararamdaman, lagi tayo magkukonsulta sa mga eksperto tulad ng doktor para mabigyan nila kayo ng tamang lunas at tamang treatment kung paano ba ito gagamutin. You can't really resist the power of kamatis. Pagdating ng health benefits, siguradong you're in good hands with kamatis.